Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Proverbs chapter 3 verses 5 to 10. Kaya huwag ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman, igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag, mawawala ang pighati, gagaling ang iyong sugat. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. God's wisdom, direction, and provision. Isa po sa magandang lesson na natutunan ko po sa buhay ay yung slogan na when God guides, He provides. Kasi nagtrabaho po ako sa isang mission organization noon. At doon po itinuro sa amin ito. Na napakahalaga po na makita natin yung God's will sa ating buhay. Kasi pagka natagpuan natin yung God's will, mga kapatid, mararanasan natin yung provision ng Lord sa ating buhay. Yun pong ibig sabihin itong slogan na when God guides, He provides. Isang malaking katanungan sa akin noon ay yung paano ko ba malalaman ang kalooban ng Panginoon? At alam niyo po, ang sagot po ay nasa aklat ng Roma, chapter 12, verses 1 and 2. Naalala niyo po sa verse 1 ang sabi diyan, offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. Kasi ang buhay po natin, kailangan nakasurrender muna kay Lord para matagpuan natin yung kanyang kalooban. Kaya sa Biblia, ang tinutukoy na worship, ay yung pong ating buhay, yung ating katawan na nakasurrender sa Panginoon. Sabi diyan, offer your bodies. Kaya worship is about surrender. So kung hindi nakasurrender ang buhay mo sa Panginoon, hindi mo siya totoong sinasamba. Yun po ang sinasabi ng Romans chapter 12, verse 1. Kaya ang first step para matagpuan mong kalooban ng Panginoon, dapat nakasurrender ka sa Kanya buong buhay mo. Number 2, ang sabi diyan ay yung binabanggit sa Verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Dito makikita ninyo yung kahalagahan ng pagbabago ng isipan ng isang Kristiyano. Kasi wag daw tayong sasang-ayon sa takbo ng sanlibutan. Ang English word po dyan, pattern. Kumbaga merong hulmahan. Kasi ang worldliness po ay kalagayan ng pag-iisip. It is a state of mind. Yung iba akala nila isang tao nagiging worldly lamang dahil sa kanyang pananamit o pagkilos. Pero ang totoo po nagsisimula yan sa isipan. Ang isang Kristiyano, ang unang-unang manifestation na ikaw ay binago na ng Diyos ay nagbabago ang iyong lifestyle. Makikita sa iyo yung kakaiba ng pamumuhay. Kasi ang source ng information mo sa buhay na ito, Word of God na, hindi na yung wisdom na nanggagaling sa sanlibutan. Totoo po yan, maraming matatalinong tao sa mundong ito. At maraming payo tayong maririnig. Pero tayong mga Kristiyano, dapat ang pinanggagalingan ng karunungan natin ay yung pong salita ng Diyos. Doon po tayo kukuha ng mga payong sa buhay. Kaya mapapansin nyo, ang worldly person, dahil ang source of information niya ay ang sanlibutan, lumilitaw sa kanyang lifestyle yung materialism, yung carnality, kumbaga makikita ninyo na ang sinasatisfy niya ay yung kanyang flesh. Yan ang worldly person, Kaya magulo ang kanyang pamumuhay, madumi, at maluho, marangya. Yan ang karakteristik ng buhay ng isang worldly person, Pero kapag ikaw ay nasa Panginoon na, ang sabi po ng Biblia sa 1 Timothy chapter 6 verse 6, godliness with contentment is a great gain. So matututo kang maging kontento sa buhay na ito. At hindi ka na mamumuhay ayon sa takbo ng sanlibutan na binabanggit sa 1 John chapter 2 verse 16. Yung lust of the flesh, the lust of the eyes, and pride of life. Kaya yun po ang
dapat makita natin para matagpuan natin ang kalooban ng Panginoon. Hindi tayo sumang-ayon sa takbo ng sanlibutan ito. At ang sabi pa diyan sa Romans chapter 12 verse 2, then you will able to test and approve. Mapapatunayan mo sa iyong buhay kung ano ang kalooban ng Panginoon, what God's will is. Ano po ba ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay? Sabi diyan, His good, pleasing, and perfect will. Ngayon, napakaganda nun, Sabihin natin, Pastor, ano ibig sabihin nung salitang good? Ang good po, ibig sabihin lang yan, lahat ng mabuti. Parang ang gospel, kaya nga tinawag na good news. Ano po? Ang salvation, healing, protection, provision ng Diyos, ay kasama po yan sa gospel. Kaya mai-experience mo yan sa iyong buhay. Kung ikaw ay lumalakad sa kalooban ng Panginoon. Yung ibang Kristiyano nakukonfuse yan sa salitang good. Pag sinabi ng Diyos na good, good talaga yan. Kaya nga good news Pangalawa po, what is pleasing, meaning acceptable sa paningin ng Diyos. Kung ikaw ay lumalakad ng may pananampalataya, pleasing po yan sa Diyos. Kung ikaw ay namumuhay ng malinis, may kabanalan, pleasing po yan sa Diyos. At ano yung tinatawag na perfect will of God. Pag sinabing perfect, specific. Bibigyan ka ng Diyos ng specific calling, mission, purpose, direction sa buhay. Kaya ang buhay mo magiging useful, magiging fruitful. So nakikita nyo na kung paano ito umuugnay dun sa Proverbs chapter 3 verses 5 to 10. Kasi dito po sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 10, ang unang-unang makikita nyo dyan, yung kahalagahan ng God's wisdom. Sabi dyan, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Huwag tayong magdulong-dulungan sa buhay na ito. Hingi natin yung wisdom na nagmumula sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kaya kung ikaw ay kulang sa wisdom, ang sabi ng Biblia, humingi ka sa Diyos at masusumpungan mo yan sa Kanyang mga salita. Kaya ang isang taong marunong sa buhay na ito ay yung marunong na magbasa ng salita ng Diyos. Marunong umunawa ng salita ng Diyos. At itinatayo niya yung kanyang buhay sa salita ng Diyos. Kaya kahit dumaan ng bagyo ng mga pagsubok, matatag siya. Yun ang taong marunong sa buhay na ito. Pangalawa, papansin niyo dyan sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 10, bibigyan ka ng Lord ng specific direction. Sabi diyan, in all your ways acknowledge Him and He will direct your path straight. Kita ninyo, yung daan na magulo, yung daan na mahirap, kadalasan na kaya nakukonfuse tayo sa buhay na ito, naliligaw. Lumalakad tayo outside the will of God. Pero alam niyo po ba na pagka tayo lumalakad sa kalooban ng Panginoon, diretso po yung ating landasin. Hindi mahirap. Kasi nandun ang gabay ng Panginoon. So, ibig sabihin ba niya, Pastor, wala ng pagsubok? May mga pagsubok. Pero sa kabila ng lahat ng yan, ang gabay ng Diyos ay nasa iyong buhay. Kaya yan palatandaan na ginagabayan ka ng Diyos. At panghuli ito, mahalaga, makikita ninyo, nandun yung God's provision. Sabi sa verse 8, health to our bodies. Pag nasumpungan mong kalooban ng Panginoon, lulusog ang iyong pangangatawan. So, ibig sabihin ba niya, Pastor, pagka ikaw ay nagiging masasakitin, nagkakaproblema sa buhay, sa iyong kalusugan, outside the will of God ka, meron lang dapat ayusin. Kasi ang Biblia naman, tinuturuan tayo kung paano natin dapat pangalagaan at ingatan ang ating katawan. At kung magkasakit naman tayo, ang sabi ng Biblia, andyan yung provision of healing. Kasama po sa gospel yan. Tayo po ay kayang pagalingin ng Panginoon sa ating mga karamdaman. At kasama po yan sa paggabay niya. At ang sabi, sa verses 9 and 10, you will have plenty. Di ka magkukulang. At ang sabi pa nga, mag-overflow ka. Ibig sabihin, sasagana ka sa lahat ng bagay, liglig, siksik, umaapaw ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Kaya alam niyo po, napakasimple po ng palatandaan na tayo po ay nasa kalooban ng Panginoon. Madidiscover natin yung what is good,
what is pleasing and what is perfect will of God sa ating mga buhay. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.